My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello, good morning. So I'm here at my garden again. Kasi tapos na akong mag-work. So graveyard kasi yung shift ko and I work at home. So from 10 p.m. to 7 a.m. Pero maaga akong natapos ngayon kasi maaga akong natapos ang task ko. So dito, chinecheck ko talaga yung mga caladiums ko kasi akala ko talaga na papadormant na talaga sila kasi dumadaan talaga sa dormancy period yung mga caladiums natin, whether we like it or not. Pero yun talaga yung mga yung life cycle po niya, dumadaan talaga siya sa dormancy period. And ito hindi talaga ako expert pagdating sa mga caladium na mga names, pero ito lang yung mga collections ko ng mga caladium at meron pa doon sa bandang doon kasi nilagay ko kasi sila dito kasi napapansin ko yung mga caladiums gustong-gusto talaga nilang yung light, yung sunlight. Hindi talaga sila masyadong nagtathrive sa parang lilim lang. Dapat talaga nakikita sila ng sunlight ng ganito. Dito kasi yung net ko kasi dito 30% lang po ito. Pero magulo siya ngayon kasi dati-dati meron itong net na ganyan. Itong nasa siya. Yung parang yan po siya dyan. Nasira kasi yung net ko. Yung binili ko from an online shopping application na yung buy one take one before. So ayan siya, nasira po siya as in lahat talaga, nagkalasog-lasog talaga siya compare dito sa net ko na itong 30% lang. Mas matibay talaga yung net na medyo mahal kesa naman sa mga buy one take one na yan, di ba? So huwag kayong maniniwala sa mga buy one take one na net na yan kasi hindi talaga siya maglalast for a long time. So my god, ito ang napakalaki ng aking Florida green, pero meron siyang mga scales, pero na-sprayhan ko na ito before at na medyo nawawala na siya ng konti. Itong mga scales na ito mga pest po ito sila, yung nasa leaves po niya, di ba? Mga pest po yan. So dapat kapag nakakita kayo ng ganyan, dapat mo talaga silang i-treat para hindi na sila mag-spread out sa ibang plants. Kasi sa mga usually sa mga philodendrons, ganyan talaga yung mga sakit nila, yung mga scales talaga. Ganyan po siya. 'Di ba? Nakakasira ng plant, nakaka-tsaka ng plant. So ito naman dito. Bago ko lang ito talaga din nilagay dito yung aking white wizard. Yung white wizard ko na hindi ko maintindihan kasi nag-revert po ito. Pero paminsan-minsan, naglalabas po siya ng variegation na ganito, na maliit lang. Diba? And then, nasira po ito dahil na-expose po ito sa sunlight. So, tinransfer ko siya dito kasi merong enough na parang shade dito. Babaguhin ko talaga yung net ko dito very soon kasi marumi siyang tingnan and hindi talaga siya kaaya-ayang tingnan ang net dito kasi parang parang too much is going on, yung ganong factor. So ito yung caladium na Halo Beauty, pero hindi ko alam kung part pa rin siya ng mga caladiums kasi meron ako nababasa mga articles na itong plant na ito ay hindi na po siya caladium, nasa Xanthosoma na po siya. Correct me if I'm wrong, pero ewan ko, pero ang ganda niya. At para naman talagang Xanthosoma talaga siya kasi
matagal na sa akin yung plant na ito. Baby na ito, propagation ko na ito. Matagal na sa akin ang plant na ito. And then, hindi talaga siya nag-dormant. Wala siyang dormancy period na na-experience natin tulad ng ibang caladiums natin na nawawala talaga sila at bumabalik. Ganon. So, ito yung caladium na Thai Beauty. As in, gandang-ganda pa rin ako sa kanya up until now. Diba? Ang ganda kaya ng dahon nito. Ang ganda ng kulay at ang ganda ng details ng dahon po niya. And then also, hindi ko alam kung ano ang ito yata yung parang starburst na sinasabi nila, caladium starburst. Ito siya. Meron talagang times na itong mga caladiums ko, lush na lush po sila at malalaki yung dahon. Pero ngayon, parang paunti-unti na siyang parang pa-dormant na siguro talaga sila. Ay, ito pa yung isang Hello Beauty ko. Thai Beauty ko na caladium. Diba, ang ganda po nito as in. Ito, napaka-common lang ng mga caladium na ito. Parang hindi ito hybrid. Nakikita ito sa kahit saan. As in, kahit sa tabi ng ilog, meron ganito. Itong ganito. And ito po ang aking Red Emperor. Ang aking Red Emperor. Kaya pala siya nawawala na siya ng dahon kasi meron na siyang flower. May inflorescence na po siya. So, pag ang caladium may inflorescence niya, yung mga dahon, nalilesen talaga ang pag-produce ng mga dahon. Ganon. And ito po ang aking doble cara na caladium. Malaki ito dati pero lumiit na siya kasi pa-dormant na nga. At meron akong plant dito na sobrang magbigay ng mga babies. Itong Adelonema crenipes ko. Kaka-propagate ko lang nito parang mga last month ata. Pero tingnan mo nga siya ngayon, marami na naman siya mga babies. As in, akala ko talaga mahirapan ako sa pag-alaga ng plant na ito. Pero hindi pala, simple lang pala siyang alagaan. Diba? Ang ganda po nito, as in, super hard po yung parang, ang leaf po niya ay parang philodendron kasi napaka-stiff. And matagal din malusaw yung leaves po niya. Tulad din ng philodendron. Ang dami ko na nakuha na Adelonema crenipes. Sa likod siguro doon, sa likod, meron akong mga 7. And then, dito, meron akong 1, 2, 3, merong 4. So, parang parang 20 na ata yung mga Adelonema crenipes ko. At nagsimula lang po ako sa isang plant lang talaga. Ito gusto ko rin ng caladium ito kasi unique siya para sa akin kasi hindi usual yung mga leaves po niya, diba? At ito palang mga Adelonema crenipes ko, akala ko talaga dati hindi talaga sila dapat i-overwater pero it's a thirsty plant. Lagi silang uhaw na uhaw sila palagi, so dapat mo talaga silang diligan araw-araw. Pero make sure din na yung medium na ginagamit mo ay fast draining po siya, na hindi nag-iipon ng tubig. Ito po yung Red Emperor ko din. Papatulog na siya, papadormant na talaga siya pag ganito na. At ito yung Black Mamba na caladium, papatulog na din po siya. Kasi pag ganyan na, hindi na siya masyadong nagbibigay ng leaves, papadormant na yan. And ito, meron po akong dito. Ito yung mga cardboard ko. Yung Anthurium genmanii cardboard. Ito siya. Malaki na siya. As in, nagsimula lang talaga ako nito ng pinakabaliit talaga. As in, super small.
Pero ngayon, medyo malaki na po siya. Ito po yung cardboard and ito po yung cardboard na mongkok. Ito po siya. So, magkaiba silang dalawa. At super slow grower talaga sila. As in, grabe. Patience is a virtue talaga sa pag-aalaga ng plants. So, ayun lang yung mga caladiums ko. May mga angel wings. Meron pa akong caladiums ito na i-repot ko soon. Kasi, hindi na, kailangan na talaga mag-change ng soil. So, ito siya. Diyan. At itong part na ito, aayusin ko yan din. As in, kapag nagka-time po ako, kapag wala ako masyadong, hindi ako stress sa work, at hindi ako masyadong pagod sa work, i-arrange ko yan silang lahat. Tatanggalin ko ang lahat ng mga plants dito para makita yung plants ko doon sa likod. Diba? So, yan po yung Royal Queen ko. As in, for propagation na yan. Natumba siya kasi malakas yung hangin dito. Parang mga 2 days ago ata. So, ayun. Marami talaga akong dapat gawin dito sa garden ko. And sana magka-time talaga ako na parang 1 week talaga na walang work. Kasi feel ko talaga 1 week ko talaga itong tatrabahuin, di ba? Kasi ang daming plants, marami talaga akong plants dito. And then dapat ko talaga siyang pagtuunan ng pansin. Kaya lang may work po tayo every night. So medyo busy pa talaga. Lalo na ngayon, pa December na, medyo busy talaga yung client ko or yung boss ko. Diba? Ang laki na ng ability. Diba? Ang saya lang. Ganito talaga ang ginagawa ko pa after work. Kasi nakakawala talaga ng pagod ang mga plants ko. And nakaka-distress para sa akin. Diba? Meron pa rin akong gagawin doon sa likod kasi meron akong plant doon na need ko na talaga siyang i-propagate. And I'll show it to you very soon. So, yun lamang po for today. Have a nice day, good morning, good evening, good afternoon, or wherever you are. Please click like and subscribe for more videos. Bye!